Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Muling magtipon, kawitan ng Panginoon, sabing sariwain, pagliligtas niya sa atin. Ayan muling magtipon, kawitan ng Panginoon, sabing sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sabing sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan, ang ating mga kahinaan at ang ating mga pagkukulang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig namin ay iyong dagdagan. Gawin mong mahalin namin ang iyong mga kautusan upang sa mga pangako mo kami maging dapat makinabang sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Hindi niya ipinagkait ang sarili niyang anak, kundi ibinigay para sa ating lahat. Kung naipagkaloob niya sa atin ang kanyang anak, hindi ba niya ipagkakaloob sa atin ang lahat ng bagay kasama ng kanyang anak? Sino ang maghaharap ng sakdal laban sa mga hinirang ng Diyos? Gayong ang Diyos ang nagpapawalang sala sa kanila.
Sino nga ang hahatol ng kaparusahan? Si Kristo Jesus bang nasa kanan ng Diyos? Siya pa nga ang namatay at muling binuhay at ngayon namamagitan para sa atin. Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pagmamahal ni Kristo? Ang paghihirap ba? Ang kapighatian? Ang gutom? Ang kahubaran? Ang panganib? O ang tabak? Ayon sa nasusulat, alang-alang sa iyo, nanganganib kaming mamatay sa buong maghapon. Ibinibilang kami ng mga tupang papatayin. Hindi. Ang lahat ng ito'y kayang-kaya nating pagtagumpayan sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin, sapagkat natitiyak kong ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan, ang mga bagay sa kasalukuyan, ang mga bagay na darating, ang mga kapangyarihan, ang kataasan, ang kalaliman, o ang alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig na ipinadadaman niya sa atin sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Para mo ng awa, Diyos ko, ako'y ipagsanggalang mo. Para mo ng awa, Diyos ko, ako'y ipagsanggalang mo. Katulad ng pangako mo, tulungan mo, Panginoon, yamang ika'y mahabagin, ako'y iyong ipagtanggol. Pagkat ako ay mahirap, laging nangangailangan, labis ako naghihirap sa ganitong kalagayan. Para mo ng awa, Diyos ko, ako'y ipagsanggalang mo. Tulungan mo ako poon, sana naman ay iligtas, dahil sa pag-ibig mong matatag at di kukupas. Bayaan mong makilala na ikaw ang nahahabag, ipakita sa kaaway na ikaw ang nagliligtas. Para mo ng awa, Diyos ko, ako'y ipagsanggalang mo. Sa Diyos ay buong puso akong magpapasalamat. Sa gitna ng karamihay, magpupuri akong ganap. Pagkat siya'y laging handang tumulong sa mahihirap, na lagi nang inuusig at ang gusto'y ipahamak. Para mo ng awa, Diyos ko, ako'y ipagsanggalang mo. Hallelujah, 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 hallelujah. Papuri sa Hari natin, na ngayon ay dumarating, kapayapaan ay kamtin. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating noon ang ilang Pariseo at sinabi nila kay Jesus, "Umalis ka rito, sapagkat ibig kang ipapatay ni Herodes." At sumagot siya, "Sabihin ninyo sa alamid na yon na nagpapalayas ako ngayon ng mga demonyo at nagpapagaling. Bukas ay gayon din at sa ikatlong araw, tatapusin ko ang aking gawain. Ngunit dapat akong magpatuloy sa aking lakad ngayon, bukas at sa makalawa, sapagkat hindi dapat mamatay sa labas ng Jerusalem ang isang propeta. Jerusalem, Jerusalem, pinapatay mo ang mga propeta at binabato mo ang mga isinugo ko sa iyo. Makailang kong sinikap na kupkupin ang iyong mga mamamayan, gaya ng paglukob ng isang inahin sa kanyang mga sisiw. Ngunit ayaw mo, kaya't lubos kang pababayaan. Sinasabi ko sa inyo, hindi
mo na ako makikita hanggat sa darating na ang oras na sasabihin mo, pagpalain nawa ang dumarating sa ngalan ng Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, kapag tayo'y nakikinig ng isang drama o nanonood ng isang telenovela o anumang kwento ang binabasa natin sa isang libro, laging mayroong kontrabida. Kapag walang kontrabida, hindi mabubuo ang kwento. At gayon din ang kwento ng buhay ng ating Panginoong Yesus. Maraming mga kontrabida at narinig din natin sa ating Ebanghelyo mula kay San Lucas, sinasabing dumating noon ang ilang mga Pariseo at sinabi nila kay Jesus, umalis ka rito sapagkat ibig kang ipapatay ni Herodes. Galit na galit sila kay Jesus. Ano bang kasalanan ni Jesus? Anong masama ang ginawa ni Jesus? Wala siyang ginawang masama. Wala siyang inaragabyadong tao. Pero bakit sila nagagalit kay Jesus? Sapagkat ang itinuturo ni Jesus ay kung papaano ang mga tao ay mapapabilang sa pinagaharian ng Diyos. Dito nakita natin sa Ebanghelyo na ang sagot ng ating Panginoong Yesus ay napaka-tindi o very strong. Sabi niya, sabihin ninyo sa alamid na yon na nagpapalayas ako ngayon ng demonyo at nagpapagaling. Bukas ay gayon din at sa ikatlong araw at tatapusin ko ang aking mga gawain. Ang ikinagagalit dito ng ating Panginoong Yesus ay hindi lamang yung pagtatangkang pagpatay sa Kanya, kundi ang ikinagagalit niya ay gusto nitong mga taong ito na hadlagan ang Kanyang misyon. At ano ang misyon ng ating Panginoong Yesus? Ang ipalaganap ang paghahari ng Diyos. At ano ba yung paghahari ng Diyos? Pagalingin ang mga may sakit, palakarin ang mga pilay, bigyan ng paningin ng mga bulag, bigyan ng pandinig ang mga bingi, at palayain ang mga bihag, ipangaral ang mabuting balita sa mga dukha. Ito yung gampanin ng ating Panginoong Hesus at lahat ay mapabilang sa paghahari ng Diyos. Kaya siya lubos na nagagalit dahil gusto ng mga taong ito na hadlangan yung misyon ni Jesus. Kaya sabi ni Jesus, ngayon nagpapagaling ako, bukas at sa makalawa. At sabi niya, Jerusalem, Jerusalem, ang mga propeta ay binabato at binabato ang mga propeta. Makailang kong sikaping kupkupin ang iyong mamamayan gaya ng paglukob ng isang inahin sa mga sisiw, ngunit ayaw ninyo. Yung larawan ng paghahari ng Diyos ay katulad ng isang inahin na niyayakap niya ang kanyang mga sisiw. Pero ayaw nilang mapabilang sa paghahari ng Diyos. Para sa kanila, mahalaga yung kanilang mga motibo, yung kanilang personal agenda kaysa sa paghahari ng Diyos. At ito ang lubos na tinututulan ng ating Panginoong Hesus. Mga kapatid, sa pagpapatuloy ng ating pagninilay sa Ebanghelyo, magandang tignan natin ang ating mga sarili. Bilang mga binyagan, kabahagi tayo sa misyon ni Jesus. Pinahiran tayo ng langis sa bumbunan at sinabing, makiisa nawa ang batang ito sa pagkahari, pagkapari at pagkapropeta ng ating Panginoong Yesus. Kabahagi tayo sa misyon ni Jesus. Pero ang tanong, nagiging hadlang ba tayo sa misyong ito? Or wala tayong ginagawa para ipalaganap ang paghahari ng Diyos? So ito ang hamon sa atin ng ating Panginoong Yesus.
Huwag nating hadlangan yung misyon ni Jesus. Huwag nating pigilan yung misyon ni Jesus. Sa halip, tulungan natin siya na mas marami pang mga tao ang mapabilang sa pinaghaharian ng Diyos. Amen. Mulat sa ating misyon na maging propeta ng mahabaging pag-ibig ng Diyos, manalangin tayo sa Diyos Ama na gawin tayong tapat at matapang sa pagsasagawa ng ating mga tungkulin. Sa bawat panalangin ating itutugon, makapangyarihang Ama, palakasin mo kami sa kapangyarihan ng iyong pangalan. Makapangyarihang Ama, palakasin mo kami sa kapangyarihan ng iyong pangalan. Ang simbahan sa pamamagitan ng kanyang mga pinuno, naway maging tapat sa kanyang pagiging propeta na ituro sa mga tao sa ating panahon ang mga tamang bagay na pinahahalagahan ng Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Makapangyarihang Ama, palakasin mo kami sa kapangyarihan ng iyong pangalan. Ang mga naghahangad at nagpapagal para sa isang magandang bukas, naway hindi panghinaan ng loob o maghinanakit dahil sa mga pagtuliksa at paglaban sa kanila. Bagkus, palakasin nila ng pag-ibig para patuloy na sumulong. Manalangin tayo sa Panginoon. Makapangyarihang Ama, palakasin mo kami sa kapangyarihan ng iyong pangalan. Atin nawang tanggapin ng bukas sa loob ang salita ng Diyos. Gaano man ito kahirap o magbibigay lamang ng agam-agam para sa atin, manalangin tayo sa Panginoon. Makapangyarihang Ama, palakasin mo kami sa kapangyarihan ng iyong pangalan. Ang mga nag-aalaga ng mga may sakit, naway hindi mapagod sa kanilang pagbibigay kalinga na mayroong personal na atensyon at paggalang. Manalangin tayo sa Panginoon. Makapangyarihang Ama, palakasin mo kami sa kapangyarihan ng iyong ngalan. Yaong mga yumao, naway gawing malinis ng mapagpagaling na biyaya ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Makapangyarihang Ama, palakasin mo kami sa kapangyarihan ng iyong pangalan. Panginoong Diyos, nabuhay si Jesus tulad ng kanyang ipinangaral. Ibinigay mo sa amin ang banal na Espiritu upang makasunod kami sa kanya ng walang atubili patungo sa kanyang kaharian kung saan siya ay Panginoon magpakailanman. Amen. Ang ibig mo ang gamit ko, lahat ng ito'y nagulat sa iyo. Inihahan mo sa'yo, buong puso kong inaalay sa'yo. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal.
Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na aming inihahain sa iyong kadakilaan upang ang paglilingkod na aming ginagampanan ay humantong sa iyong lalong ikadarangal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Utang na loob ang nagbunsod upang gunitain ang kamatayan niya para kami buhayin. Pagtitiwala ang sanhi ng ligayang di malilimot sa pagkabuhay niya sa aming kaloob. Pag-asa ang dahilan ng pagiging handa para sa pagbabalik niyang totoong dakila. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo na pupuno. Sa kaitaasan, pinagpalaan na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon at iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nang matapos ang hapunan, nawa kanyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ang kamatayan mo, Panginoon, aming ipinahayag. Ang muli mong pagkabuhay. Hanggang sa iyong pagbabalik. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinihalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo himabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong singbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa at ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kabiyak ng kanyang puso, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, mahipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ng ating Panginoong Yesus, lakas loob nating ipahayag. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Paralan sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Sa nagkakasala sa amin, at wag mo kaming ipahintulot sa tukso, at yadyang mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa bawat isa. Kordero ng Diyos, na nag-alis ng mga
kasalanan. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang Mga kapatid, narito ang ating Panginoong Yesukristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Orasyo Imperata para sa katapatan, katotohanan at katarungan. Inaamin namin kami rin ay madalas lumalakad sa kadiliman. Sa aming pananahimik, pagkikibit-balikat at kawalang pakialam, hinayaan namin lumaganap ang kasinungalingan at umusbong ang katiwalian. Sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, bigyan mo kami ng lakas ng loob na itakwil ang kasinungalingan, ibunyag ang pandaraya, igiit ang katarungan at ipagtanggol ang katotohanan.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, maging lubos nawa ang aming pakikinabang na tinanggap namin sa piging mong banal upang ang aming ginanap ng lantaran ay siyang aming makamtang tunay sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo tayo at ipalaganap natin ang paghahari ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsingawin kayo sa Panginoon. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus